Tuwing katapusan ng taon, naglalabas ang Verifiles Fact Check ng mga istoryang nagpapakita ng trends at patterns ng misinformation at disinformation mula sa internet at public figures. Pakinggan ang kwentuhan ng Verifiles reporters sa ika-31 episode ng What the F? Podcast. Hello, ako si Chin. Hello, ako si Juan. Hello, ako si Blanche. Hi, ako naman si Val. Hello sa lahat, ako si Brian. Hi, I am Ro. Hi, I'm Rick. And hi, I'm Mary. This year, first full year ni President Marcos Jr. Woohoo! Ano yung mga nakita nyong trends naman sa unang taon ni President Bongbong? And ano yung mga na-fact check natin? Ang bit ko for the past year ay agriculture. So, isa rin sa parang prominent na claims na fact check natin, especially when it comes to agriculture, is yung rice. Siyempre, for the past year, agriculture chief pa rin si Bongbong. Not until very recently, nakapag-fact check tayo sa NED or sa fact-checking public figures ng 12 fact checks related to agriculture. Siyam doon yung direktang specifically nagdi-discuss on the pagbaba ng presyo ng rice. And why is it very important or prominent? Kasi if you will remember, since his campaign as president, binibida na niya na isa sa mga aspiration niya raw ay ang mapababa niya yung presyo ng bigas to 20 pesos. For the past year, nakita natin yung pagtaas. Sobrang naging controversial or matunog yung issue ng pagtaas ng presyo ng bigas. There are a lot of questions sa president sa agriculture chief natin doon na kaya ba na maibaba yung presyo ng bigas sa 20 pesos. Sa sinasabi ni Marcos na malapit na tayo sa 20 pesos. Pero if you're going to look at that claim and check the facts, it lacks context. Kasi sa Kadiwa lang, nakakabili ng bigas na nasa 25 pesos. Very confusing para sa akin yung kung i-describe ko yung disinformation landscape this year, especially fact-checking public figures, kasi hindi malinaw yung mga naging claims nila. Overall, may 116 fact checks tayo. A lot of our fact checks are may rating na needs context, 19 siya, and then misleading, 9, and then yung flip-flop natin na 13. Parehas kami nang nakita ni Ro na mas marami nga yung mga claims na kulang sa konteksto, flip-flop, pabago-bago, o nakapanliligaw. And ako kasi ang naging focus ko is si President Marcos. And si President Marcos kasi is yung top public figure na na-fact check natin. 21 out of 116 statements. Nung tinitignan ko yung mga statements niya, inisa-isa kung ano yung mga naging pahayag niya tungkol sa ekonomiya, sa agrikultura, iba-ibang issues, West Philippine Sea. May nakita kong pattern na parang hindi naman nagsisinungaling, hindi naman siya mali, hindi mali yung sinasabi niyang information, pero pwedeng makapanligaw ng tao yung mga sinasabi niya. And yung tawagan ng experts doon is doublespeak, na dinedefine nila as yung intentional na paggamit ng language to confuse or make unclear yung mga events, mga piece of information. Halimbawa din ng doublespeak na sinabi ng experts na nakausap ko is mga pangako at pahayag na masyadong malawak, masyadong malabo. And yun doon papasok yung sinasabi ni Ro na yung 20 pesos. Kasi technically, pinak-check din to ng online verification team, diba? Na hindi naman niya sinabing pangako, hindi niya pinangako, so to speak, yung pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos. Although nakalagay sa isang post ng Partido Federal ng Pilipinas na sisiguraduhin nila na hindi na aabot ng 40 pesos ang presyo ng bigas. Biglang, nung nandun na siya sa pwesto, sabi niya na, ay marami ng ibang factors na kailangan i-consider dito sa aspiration ko na to. Pero malapit na tayo. After ilang months, sabi niya, yun pa rin yung hangarin natin, pero wala pa tayo ron. So parang, parang nagugulahan na rin ako kung nandun na ba tayo o malayo pa. Malayo na pero malapit na. Hindi lang sa issue ng agriculture, pati nga dun sa mga issues na talagang napaka-importanteng pag-usapan ngayon. Kunwari yung sa ICC, di ba? Yung International Criminal Court. Ang sabi niya, noong una,
wala tayong intention to rejoin sa International Criminal Court. Biglang kumambyo ng this month or November na the prospect of rejoining the ICC is under study. So, yung double speak niya dun is pinapaikot-ikot niya yung issue. It's not just false or correct claim na kailangan mo i-fact check. It's a lot of different narratives talaga. Okay, magulo siya kausap, confusing on both ends na sa agri and sa matters of national interest. Yung question ko naman dun ay, so what kung magulo siya kausap? Parang what does this mean? Hindi lang naman nangyayari yung goalpost moving dito sa admin na to. It happens in almost all administrations na may quote-unquote pinapangako or may gustong i-deliver na kanyari from 3 to 6 months daw, di umano, ay biglang, ay, hindi ko pala kaya. Parang ano yung reflection niya dun sa Marcos admin? Parang, are they evading accountability by being confusing? Or parang, wala lang. Ganito kami. Hindi naman siya bago. Like, bilang Pilipino, hindi lang si Marcos yung gumagamit ng double speak. Pati sina Aquino, sina Arroyo, si Duterte, definitely nag-double speak yan. Ano yung impact niya? Una, mas madaling ulitin kasi. Di ba, may nagsagot ng paulit-ulit, di ba, yung misinformation. Mas madali siyang ulitin on the ground, on social. Kasi kahit yung mga tao na not necessarily bahagi nung propaganda machine ng Marcos administration, ang dali na nilang ikalat yung information. Napapaniwala tayong lahat na, okay lang yung economy. Okay lang yung bigas. O, malapit na tayo sa bigas. Hindi mo alam na lang yung totoo. And important na malaman natin yung totoo para makapag-desisyon tayo bilang mga Pilipino sa pang-araw-araw. Para kung nasa isang toxic relationship, humihingi ka ng diretsong answer pero pinapaikot-ikot ka lang. Walang accountability. Gives you just enough to stay in the relationship para ma-hook ka pero wala ka talagang pangahawakan na isang salita. Parang ang takeaway ko dito, akin lang to as regular citizen Chin. Parang we should be demanding more. Kung sa politics, we accept the service we think we deserve. Don't we? Shouldn't we expect the best? Shouldn't we expect more? Shouldn't we expect something concrete from people who are leading our country? Ibabato ko rin dun sa online verification team. Yung, kung may nakita ba kayong ganito or ano yung nakita nyo sa social media na mga ganitong disinformation na under kay Marcos or related sa Marcos admin. Nabanggit ko yung paulit-ulit. Isa sa mga paulit-ulit na claims naman, hindi lang naman to this year, matagal na, yung tungkol sa Marcos Wealth na marami silang pera, marami silang ginto. Accountability na naman. Sana all. Marami silang bank deposits kung saan-saang bansa sa mundo. Meron pa nagsabi, 170 banks daw. Nandun daw yung mga yaman nila. Paulit-ulit siyang lumalabas. And napansin namin, yung claim sa ganito na si Marcos daw ay ayan na, kukunin na, withdrawin na yung mga deposit. Lumalabas siya kapag nagpupunta siya sa ibang bansa. Diba nga madalas mag-travel itong ating presidente. So every time naalis siya ng bansa, makikita natin itong mga claims na to na, hala, pumunta si Marcos ng Japan. Nirelease na yung mga Marcos Gold documents sa Japan. Pumunta siya ng Indonesia. Di ba nag-attend siya ng ASEAN Summit. Ayan, winidraw na yung Marcos account sa International Central Bank of Indonesia. Wala namang ganung institution pero may winidraw pala doon. Nasasabay din yung ganito kapag merong tayong hinaharap na parang economic issue or kaya disaster issue sa Pilipinas. 8 out of 410 posts na fact check ng online verification team tungkol dito sa Marcos Wealth na nag-withdraw si Marcos ng mga assets nila. For example, nung tumama yung Super Typhoon Egay nung July 26, maraming naapektuhan, 5.48 billion damages. 4 days later, dumating dito si EU President, pumisita kay Marcos, Malacanang. Tapos, dun lumabas yung claim na nag-withdraw na ng $987 billion si Marcos sa Brussels, Belgium. Pag pinanood mo yung video, wala naman papakitang anything na nag-withdraw siya. Una, ipiplay lang yung visit, yung pagkikita nila ng leader na yon, biglang papasok yung news report na ay namamahagi na si Marcos ng relief or cash assistance. Ganon din nung kasagsagan ng rice crisis, taas ng presyo ng bigas, September. Di ba nag-impose ng price cap August 31, tapos nag-take effect sa September 5.
Same day, September 5, umalis si Marcos, pumunta ng Indonesia para sa ASEAN Summit. Nung day na yun, lumabas din yung claim na nag-withdraw na nga ng gold sa Indonesia. Pag tinignan mo yung video na yun, same din, pinakita na dumating sa Indonesia, bumaba ng aeroplano, nakipagkita sa leaders. Tapos after some time, biglang ipa-flash din yung clips na namamahagi na yung gobyerno ng bigas. Kasi nga may crisis tayo sa bigas. So, although hindi direktang sinabi na yung Marcos Gold ang pinambili ng mga bigas or ng mga pinangbibigay nilang assistance, makikita mo kasi sa comments, pag tinignan mo parang, ayan na, nakikita na natin ang mga tinutulungan na nila tayo. Parang, nami-mislead pa rin yung tao na, ito na, ginagamit na. Binabalik nila sa mga tao. Ito na ang gold na napakatagal na nating hinihintay. Significant change rin to from the past years that we've fact-checked. So for context, yung Vera Files, since 2016, nagfa-fact-check na. So the whole Duterte administration, yung electoral protest ni Bongbong versus Leni, kung saan laganap talaga yung disinformation na pro-Marcos in the last 6 years. I looked at our database and 2 lang yung fact-checks natin on claims na na-dismiss yung ill-gotten wealth cases ng mga Marcos. In the past, madalas to, paulit-ulit tong pina-fact-check at nagsasurface sa social media in the past years. Meanwhile, this year, parang halos hindi nila tinatouch on yung topic on ill-gotten wealth. And instead, mas nagfo-focus na doon sa what they present as fact na may gold. Meron talagang, mayaman talagang mga Marcos. Hindi mo na tinatouch yung issue kasi baka ma-fact check ka dun eh. So, doon ka sa ipopromote mo yung narrative na, hindi mayaman talaga sila. Meron talaga silang whatever, gold or money lodged in banks. Ako yung nakikita ko dyan, parang may redemption na siya. Nasa redemption era si Marcos. Kasi yung pinapakita na, yung Marcos wealth, binabalik na sa mga tao. Parang pasok din siya dun sa sinasabi nung expert na ang unique kasi kay Marcos is meron siyang, kumakapit siya dun sa victimhood narrative niya. Na yung pamilya nila pinalaya sa Pilipinas, inapi-api sila ng demokrasya. And ngayon na nakabalik na sila sa pwesto, yung mga supporters nila, it's time for them to, sila naman yung may power, sila naman yung nasa sentro nung gobyerno natin. Pasok siya dun sa narrative na, babalik na sila sa power. So yung ill-gotten wealth nila, hindi pa nila pinabalik. Parang pinapakita na, hindi, tinutulungan nila tayo. Parang, benevolent. Benevolent sila. They're redeeming and charitable people. And hindi sila nagnakaw sa Pilipinas. Parang ganun yung nahihinuha ko dun sa online kasi. Tsaka add ko din sa redemption arc era na to, hindi lang yung sa mga reaction ng tao, kasi yung mga headlines na ginagamit sa ganitong claims. Pag tinignan mo siya, may mga magsasabi din na, hala, world leaders naglalapitan na kay PBBM dahil sa Marcos Gold. So parang yung redemption arc nag-e-extend hindi lang dun sa pagtingin ng mga Pilipino sa kanila, pero yung pagtingin din ng buong mundo kay Marcos. Nagsisisi ang buong mundo kung bakit ba natin vinilify si Marcos. Ganyan. Parang, ayan pala, kailangan nating lumapit sa kanya kasi tutulungan din tayo ng Marcos Gold kahit ibang bansa tayo. So parang yung redemption arc, hindi lang siya para sa atin, para sa image ng Marcos family for the entire world. Parang meron din talagang attempt to pabanguhin din yung image ng tatay niya from before, yung projects niya. Like for example, in relation to rice, binida ni Marcos yung Masagana 99 ng father niya. And he said na parang it made the Philippines a very self-sufficient and rice exporting country. So at a time na matunog or yung issue ng bigas kasi malapit sa bitukan ng mga mamamayan, mas, kumbaga, tumataas din yung presyo. Failing to mention na that project was full of issues. Mga projects yung Kadiwa, di ba? The Kadiwa. Marcos Senior Project. Binibida niya rin yun as part ng food security na campaign or plan niya, and pati yung sa pagbababa ng presyo. Kagaya ng sinabi ni Roman, yung Masagana, yung mga lumang projects nila nire-revive. Sinabi kasi nung na-interview namin na expert sa Third World Study Center ng UP, hindi lang naman yung mga Masagana. Kung papansin natin, pati yung Maharlika Investment Fund. Hindi ba yung word na Maharlika ay deeply associated with the father? The fact na yung ginagamit itong mga ganito, talagang merong attempt to rehabilitate, hindi lang yung image nila ngayon, pero yung image ng father. Abangan ang mga susunod na episode ng What the F? Podcast
tungkol sa mga misinformation at disinformation na pumapalibot sa Uniteam. Dito sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.